Marahay na adlaw sa Indogabos. Aldaw pala, aldaw. Sa Kapampangan ko kasi ang layo eh. Secretary Jesse Robredo, Secretary Prosi Alcala, Secretary Ramon Pae, Secretary Hilda Los Reyes, Commissioner Cesar Sarino of the EDSA People Power Commission, Governor El Rey Villafuerte, Vice Governor Ato Peña, Mayor Tomas Bogalonta, Pili Mayor Fidel Carrido, of course, Congressman Salvio Fortuno and Alfredo Garbin, Major General Pabustan, Commander of the 19th Infantry Division, Chief Superintendent Cecilio Calleja, RD of Region 5, the Liberal Party Provincial Council, Civil Society, People Power Volunteers, my fellow workers in government, mga minamahal ko pong Bicolano, magandang araw na lang po ulit sa inyong lahat. 25 taon na ang lumipas mula ng libo-libong, milyon-milyong Pilipino ang nagmarcha sa EDSA upang bawiin ang demokrasya ng bansa. Kaliwat ka naman na naging banta sa kanilang buhay, na naig ang bugso ng kanilang mitiin na buwagin ang rehas ng diktadurya at tuldukan ang pang-aabuso sa kanilang pong karapatan. Sa isang pambihirang pagkakataon, ipinamalas natin sa mundo na ang kamay na bakal ay walang binatbat sa lakas ng pagkakaisa at bayanihan. Kung nanatiling tahimik at walang pakialam ang mga tao noong 1986, marahil hanggang ngayon nakagapos pa rin tayo sa tinakana ng batas militar. Kaya naman, dapat nating tandaan nang ipinunlang tapang at lakas ng loob ng mga bayani ng EDSA ang siya ngayong tinatamasa nating kalayaan. Tayo ang bunga ng 1986 People Power at dapat natin itong alagaan. Ang tanong ngayon, pagkalipas ng 25 taon, may nagbago na nga ba? Nitong huling dekada, sa kasamaang palad, tila wala nangyari. Namayani pa rin ang korupsyon, ang resulta. Hindi nabigyan ng sapat na kalinga ang marami nating kababayan upang mailigtas sila mula sa kahirapan. Ito ang mga problemang unti-unti nating tinutugunan ng inyong kasalukuyang administrasyon. Ngunit hindi dito. Nagtatapos dito. May isa pang suliranin na nangangailangan ng inyong suporta at pakikilaw. Ito ang pandaigdigang problema ng global warming. Batid na marami sa atin ang malawakang epekto ng global warming sa Pilipinas. Sunod-sunod na bagyo, tuloy-tuloy na pag-ulan, hindi mahupang baha, kaliwat kanan na pagguho ng lupa. Ang resulta, daang-daang Pilipinong nasasawi, libo-libong pamilya ang sinasalanta, milyong-milyong halaga ng pananim at kabuhayan ang nasisira. Bakit nga ba ito ang nangyayari? Dahil ito sa walang tigil na pagputol ng mga kahoy at walang humpay na pagkalbo sa ating kagubatan. Hindi ito kayang solusyonan mag-isa ng anumang ahensya ng pamahalaan. Hindi ito matutuldukan ng ilang tao lamang. Kailangan ito ang kontribusyon ng bawat Pilipino. At sa pangunguna ni Camarines Sur, Kuya Governor El Rey Villafuerte, sa higit kumulang 10,000 residente mula sa mga bayan at lungsod ng inyong pong probinsya, kasama natin ngayon at sa mga kakampi natin mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, walang duda ang tagumpay ng programa nating El Verde 12 Million Trees by 2012. Kaya naman, taos-puso ako nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagtugon sa panawagan nating isalba ang inang kalikasan. Isa na namang itong tagumpay na may halintulad sa bayanihang ipinakita natin noong 1986 sa EDSA. Ang 500,000 tree seedlings na itatanim natin ngayon ay magbubunga rin ng 500,000 oportunidad. Hindi lamang para mailigtas ang kalikasan, kundi upang magpunla ng mas makabuluhang bukas para sa marami nating kababayan. Maliban sa makakatulong ang mga puno upang maiwasan ang pagguho ng lupa at pagragasa ng baha kapag may bagyo,
maaari rin pagmulan ng pagkakakitaan ng mga residente ang mga itinanim nating mga puno. Kaya naman, kaugnay nito, inaprubahan at pinirmahan natin kamakailan lamang ang Executive Order Number 23. Nagbabawal ito sa pagputol ng puno sa mga natural at residual forest sa buong bansa. Nagbuo na rin po tayo ng Anti-Illegal Logging Task Force para sa pagpapatupad nito. Inatasan na natin ang DNR na huwag magbigay ng logging permit o kahit mag-renew ng mga lisensya sa mga nagtotroso sa ating natural forests. Maging ang mga sawmills at veneer plants na walang sapat na trosong gagamitin para sa legal at tuloy-tuloy na operasyon sa susunod na 5 taon ay ipinapasara na natin. Habang maigting natin ipinapatupad ito, ang mga kababayan naman nating pagtutroso lamang ang pinagkakakitaan ay naakay na rin ng DSWD upang makatanggap ng tulong mula sa Conditional Cash Transfer Program. Ang maganda pa nito, kapag may nakumpiska tayong troso, hindi ito basta-basta itatabak at hayaang mabulok sa isang sulok. Ibibigay natin ito sa Department of Education upang magamit sa pagpapatayo ng mga bagong classroom at makagawa ng karagdagang mesa at upuan para sa ating mag-aaral. Gaya ni Ninoy at Cory, gaya na marami na nagsakripisyo noong 1986 sa EDSA, palagi nating isipin na ang pinupunla natin ngayon ay hindi lamang para sa ating mga sarili, para ito sa kapakanan ng susunod na salinlahi. Bawat binhing itinatanim natin ay puhunan para sa mas maayos nilang kinabukasan. At ang inyong pakikilahok ngayon, araw ay patunay na kaisa namin kayo sa adhikain ito. Sa halip na mamasal sa kung saan, sa halip na magpahinga at manood ng telebisyon, sa halip na humiga at matulog maghapon, pinili ninyong samahan kami sa pagbubungkal ng lupa at pagtatanim ng puno upang pangalagaan ang inang kalikasan. Pinili ninyong makibahagi sa ating misyon na magtanim ngayon upang ang ating mga kabataan ay may maaaring anihin na mas matiwasay na bukas. Sagisag ito, nabuhay ang EDSA sa inyong puso at isipan. At alam ninyo ang obligasyon ninyo sa inang kalikasan at sa inang bayan. Bago po ako magtapos, hayaan niyo ako magbalita ng ilang bagay lamang. Tumungo tayo kamakailan sa Baguio para po doon sa PMA Alumni Association Homecoming. Papunta po doon ay meron kaming nadaan ng isang dam. Yung dam po, siyempre may tubig. Ang masakit po, buong paligid niya, ni isang dahon wala tayong makita, puro lupang tuyong-tuyo na. Siyempre po, pag umulan, guguho yung lupa. Papasok doon sa, kung saan natin inibok yung tubig, bababaw ng bababaw yung tubig. Ang masakit po nito, talaga hong tinitigan ko ng gusto, paikot-ikot po kami doon. Bakit kaya ganito nangyari dito? Hindi ho konti ang puno. Wala hong puno. Hindi ho konti ang damo. Ni isang pirasong damo, wala ka makita. Sino ho may kasalanan nito? Di ba? Kaya nga ho, dito po sa Bicol, nadama na nyo global warming. Ano ba ibig sabihin nun? Di ho ba sa Albay, kamakailan lang, doon sa tail end of the cold front na sinasabi nila, tinalo na raw po sa Biblia 40 days and nights, sabi po ni Governor Salceda. Sa loob lamang ng 3 linggo, yung buong rainfall raw po sa kanila, nakuha na nila, nag-umpisa pa lang yung taon. Talaga po nandito na yung problema. Kaya naman po maganda ang ginagawa natin sa pangunguna ni Governor Villafuerte. Babawiin na po natin ang pang-aapi sa kalikasan, tutulungan na po natin ang ating pong planeta, ating pong mundo na makaahon sa kanya pong kahirapan. Ito po, bakit natin sinabing EDSA? Dahil yung EDSA po, hindi naman yung 4 na araw lang po noong 1986. Yung po, dapat isabuhay natin araw-araw. Na kung ang pananaw natin sa bawat isa, kapwa ako talaga sasagutin ko, hindi ba talaga tayo mapapapaspas sa pag-aangat. Babalik ta rin na natin yung umiral nung araw na puro pansarili ang iniisip. Ituloy po natin to. Talaga po yung bukas, gagawin natin ngayon. At ang magandang bukas, nagmumula pag inaskaso natin ang ating pong kapwa. Magandang umaga po ulit. Maraming salamat sa inyo lahat.